malapit na po ang Chinese New Year, usong-uso na naman ang good luck charms. Pero itabi na ang inyong wallet ha, dahil sa barya-barya lang, pwede nang mapa sa inyo ang inaasam na swerte. Ngayong taon ng Rooster, nako, hindi daw po lahat ay suswertihin. Dahil gusto ng mga tandang na maging center of attention. Ngayong Year of the Rooster, inaagaw nito ang lahat ng good fortune. Kaya ang may mga conflict animal sign gaya ng rabbit, snake, monkey, pig, tiger, ox at sheep, medyo madedehado. Guys, huwag kayo mag-alala dahil may ituturo si Kim sa atin na pwedeng makapag-attract ng good vibes at fashionable pa. Ang unang gagawin natin ngayon ay isang Chinese button knot. Chinese button knot na earrings. So yes, gagawin muna natin yung knot and then ilalagay natin siya into a loop para maging pwedeng suotin as fashion accessory. Yeah. The best raw ang Chinese button knot para sa mga sign na rabbit at monkey. Para magawa ang lucky earrings, kailangan lang ng red string, gray string, gunting, pliers, hooks, rings at alambre. Sa Chinese kasi, syempre, red is a color of luck and love. And syempre, for this year, if you want to be lucky, I mean, nothing to lose naman if you use the color. Oo, walang mawawala. And then may gold tayo. May gold din tayo. The same din. So, for luck, talagang money. mga attract tayo. Kaya kailangan maglalakad ka ganyan. Tapos gumagano pa sa earrings. Diba? So, kukuha lang tayo ng red na cord. Cut lang tayo. Tapos, naghanap lang ako ng complementary na color. So, ito, gray. Kung ano yung favorite yung color na ipang-partner nyo sa red, go! Gumupit ng magkapantay na haba ng red at gray na tali. Gumawa ng dalawang Chinese button knot sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbuhol nito. Simbolo ito ng good luck para sa mga Chinese. Gupitin ang sobrang tali hanggang sa matira na lang ang mismong buhol. Ayan! Gawa na natin yung knot. This time, gagawa naman tayo ng hoop para i-dikit dito or i-insert dito sa ating knot. Itusok ang button knot sa kulay gold na alambre. Sobrang dali mga kabunso. So once na-insert na siya, so basically, i-mold lang natin. And then iti-twist na. Yes. Fantastic! Dali lang. Pero lalagyan mo nitong... lalagyan natin para sa pang-sabit sa tenga mo. Earring sa butas ng tenga mo. Ay, perfect. Kinabitan ng hook ang hoop. At ready nang irampa ang Chinese button knot earrings. Di lang daw ito nakadadagdag sa good looks, pang-akit din ito ng good luck. Oh, ayan, diba? Nako, fashionable na yung earrings. At nag-a-attract ka pa ng swerte sa iyong buhay. Dalawang agad. Since may earrings na tayo ngayon, gagawin naman natin next ay isang bracelet. Itodo na ang pagpasok ng swerte sa utang Eternity Knot Bracelet. Kailangan ng 3 kulay na tali, velcro, glue, gunting at clip. Again, green is color of the year. At ang dilaw ay swerte din pati white. So, gagawa muna tayo ng pattern with the cords for the bracelet. So, pwede siyang random colors, pero maganda na naka-layout siya. So, for us, we're going to do green, white, yellow, tapos white and green ulit. Cute. So, para lang may, may formality dun sa bracelet na design. Pumutol ng iba't ibang kulay ng tali na may isang haba. Again, bahala kayo kung gaano kakapal, kung gaano karami kayong ipagdidikit-dikit. Depende sa gusto niyong pattern. Ihilera ang mga tali. Lagyan ng clip ang dulo nito para hindi magulo ang color pattern. Saka tuloy-tuloy na ibuhol hanggang sa makabuo ng Eternity Knot.
So itong specific na ginagawang knot ni Kim, ang sinisimbolo naman ito ay unity. O, pwedeng unity sa pamilya mo, o di kaya malay mo sa unity sa business partners mo. You'll never know, pero yun yung kanyang sinisimbolo. At ang maganda pa rito mga kapuso, kung kayo single, makaka-attract po ito ng posible nyong maging forever. Lagyan ng glue ang mga tali habang nakabuhol ang mga ito. Pagkatuyo, kabitan ng velcro o fabric fastener gamit ang glue gun. Maganda yung velcro kasi ano siya, mabilis. Tsaka in fairness, matibay din. Yeah. And washable. Yan, try natin. Ayun. Hindi, kaya pa rin. Naman. Kaya pa rin. Nagsara siya. Ganda. Woo! May power yan. Ang maganda sa Eternity Knot Bracelet, pwede niyong paglaruan ang mga kulay nito. Very stylish ang lucky charm na ito na perfect sa casual look. At sa mga may Chinese zodiac sign na rabbit at monkey. Pero kung hindi ka naman maborloloy na tao, ito ang lucky charm na bagay sa'yo. Ang gagawin natin next is isang rooster patch naman. Nako, wala nang kawalaang rooster. Guys! This year of the rooster. Correct. Mas mabuti kung magsusuot ng rooster patch ang mga may conflict animal sign ngayong taon. Dahil ang dala ng rooster ay swerte sa career at business. Maghanda ng felt paper, beads at crystals, perdible, pencil, glue gun at glue sticks, gunting. Gagawin natin ay meron tayong felt paper. Yeah, meron tayong felt paper. Ganito siya. Tapos, i-draw lang natin yung pattern ng rooster. Ngayon, sa mga natatakot mag-drawing ng rooster, guys, gumupit na lang kayo ng rooster. Tapos, pattern mo dito. Tapos, yeah. diba? Gupitin ang rooster pattern. Sisiw. Sisiw na rooster. So, pag nagupit na natin, anong susunod natin? Pipili lang tayo na mga, actually kahit lumang beads na manatanggal sa damit, mga wala ng kaparehas. Ito na naman yung mga inaakala nyong itatapon nyo na, guys. Okay, nagtatapon ng kung ano-ano. Tapos, ipifill lang natin yung outline ng rooster with yung mga embellishments natin. Idikit ang beads at crystals sa rooster pattern gamit ang glue gun o pandikit. Bakit? Puro palong yung rooster ko kasi nga naghahanap siya ng kapartner. Hindi naman halatang nag-enjoy ako sa pagdedesign ng rooster patch, di ba? Hindi ba yan? Pagkatapos i-decorate ang rooster patch, pwede na itong kabitan ng perdible sa likod. Kita nyo yun, ang cute, di ba? Oh. Pwede rin siya maging brooch. Dala-dala mo na siya kahit saan. Pwede rin sa bag. Yeah, sa bag. Mga Or sa canvas bags, no? Tapos, pwede rin siyang sa shirt. So, kung plain Ito, shirt, yun yung sinasabi namin. So, plain shirt. Sabi nga nila, the more colors, the merrier. Ngayong kompleto na ang Lucky OOTD natin, kailangan meron ding Lucky Charm na pantahanan. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang mystic knot na ornament. Yan. So usually nilalagay siya sa pinto, sa door hang. Parang door hang siya na decoration to, yun na nga, para ipapasukin yung swerte sa loob ng tahanan. Ang kagandahan daw dito sa knot na to, ang papapasukin mo ay walang katapusang wells. Yeah. Kasi nga yung pag-knot niya ay wala raw putol. Yeah, wala siyang putol. dire-diretso. So parang one whole string lang siya and then naka-knot lang siya. galing. Parang weaving part. Saya. Yeah. And at the same time, yung health, good health ang pinapapasok mo. Ayaw mo nun, o diba? Hindi kayo gagastos pang ospital. Let's do this. Para sa Mystic Knot Ornament, kailangan ng pulang tali, corkboard, gunting at pushpins. So, cut lang natin yung cord natin. And then, ipoposition natin. Oh, yun yung gamit po kasi nung pin. Yeah, para i-hold maging down steady lang. yung ating tali. Bumuo ng continuous knot gamit ang isang tali.
knot, pwede na natin itong ihang sa ating mga pinto. Diba? At ang maganda rito, guys, talagang tuloy-tuloy ang ginawang pag-weave dito sa ating pampaswerte. So, ang gagawin ko na lang, ika-cut na lang po natin siya. Medyo mas mahaba pa. Ay, sige. Nakat ko na, sorry, pasensya. Okay na yan. Yan. Isabit lang daw sa labas ng pintuan ang mystic knot para pumasok ang biyaya. Pero kung gusto nyo ng personalized charm, pwedeng umorder sa online shop ni Sabrina. Ginagawa ko ay mga stylish and meaningful feng shui charms that are meant to help people live an inspired and blissful life. So here, I have yung mga multifunctional zodiac amulets that you can use as necklace or keychain. Hindi ordinaryo ang ginagamit niyang bato dahil may mabuting kahulugan ito para sa sinisimbolong zodiac sign. Para gawin siya, kailangan mo ng iba-ibang gemstones. So here, I have rose quartz. This is for the zodiac dog. Kinakabitan ng pansabit ang gemstone. Saka idinudugtong sa ring na sinasamahan ng pearl para mas maging stylish. Pwede itong keychain, accessory o pendant. So yung ginawa natin ngayon ay rose quartz dog charm for those people born under the year of the dog. So gawa siya sa rose quartz, meaning it enhances yung love and harmonious relationship with your family, loved ones. At para masigurong siksik ito ng good vibes, inilalagay ito sa feng shui singing bowl. Ang vibrations at tunog daw na nagagawa ng pagpupukpok sa bowl ay nagki-cleanse ng gems at nagbibigay rito ng positive energy. Do-it-yourself charms. Sigurado ako, lalayo na ang mga kamalasan sa ating buhay. Pero tandaan niyo po mga kapuso, kasipagan at syempre pa, positibong pananaw sa buhay ang magbibigay sa inyo ng kasaganaan at kasiyahan